Ako po si Choi. Isa sa mahihilig makinig ng mga nakakatakot na kwento. Naging libangan ko ito mula nang madestino ako sa trabaho ko sa construction. Matapos kasi yung trabaho ay tambay na kami sa barracks at wala nang mapaglibangan kundi ang cellphone. Nung minsan na mauwi ako sa probinsya namin, ay nagkasabay kami ng uwi ng kuya ko na nagtatrabaho naman noon bilang driver sa isang pabrika sa Maynila. Nagkaharap kami sa inuman at nagkakwentuhan. Noon niya na ikwento sa akin ang nangyari sa pahinante niya dati at yun mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Sinabihan lang ako ni kuya na huwag babanggitin ang mga tunay na pangalan bilang respeto na rin sa dati niyang pahinante. Hindi kasi biro ang nangyari dito. Rodel na lang ang ipangalan natin sa kuya kong driver at Paeng naman ang pahinante niya. Ang biyahe nila ay laging sa mga probinsya. Madalas ay nakakarating pa talaga sila sa mga liblib na lugar sa probinsya. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano ang dinideliver nila. Sa totoo lang daw ay naaawa ang kuya ko sa pahinante niyang yon. Dahil lagi na lang daw itong naghahanap ng makakainan. Binata pa kasi ito at tanging ang matandang tiyahin na abala sa tindahan ang kasama nito sa bahay. Kaya walang nag-aasikaso para sa baon nito sa biyahe. Ang nangyayari ay kung saan na lang ito makakita ng pwedeng makainan ay doon ito kumakain. Pero yung kuya ko ay palaging may baon. Kapag sobra naman yung baon niyang pagkain ay binibigyan niya yung pahinante. Kaso madalas ay sapat lang din sa kanya yung baon niya. Isang beses daw na bumiyahe sila sa isang liblib na lugar patungo sa bagong customer ay doon nahirapan humanap ng makakainan yung pahinante niya. Sino ba namang tao na gustong kumita ang magtatayo ng kainan o karinderya sa lugar na hindi naman matao? Tsak na lugi lang ang aabutin nito. Naligaw pa raw sila nung una nilang punta roon. Hindi nila inaasahan na ganoon pala kalayo. Kaya naman gutom na sila. Buti na lang at may baong tinapay ang kuya ko. Kahit papano ay naibsa ng gutom nila. Maski kasi tindahan na mabibilhan ay wala silang makita. Daig pa raw nila yung nasa disyerto. Pero nung pauwi na sila at madilim na, biglang nangislap yung mga mata ni Paeng. Papano may natanaw itong kainan? Nagtaka si Kuya Rodel dahil hindi naman nila yun nadaanan kanina. Sabi ni Paeng, baka hindi lang daw nila napansin. Hindi naman kasi yun malaki at halos matakpan pa nga ng mga punong nakapaligid dito na may malalagong dahon. Iginiit ni kuya na imposibleng hindi nila yun makita dahil sinuyod na nga nila ng tingin yung mga dinaanan nila kaninang maliwanag pa. Wala naman yun doon. Giit din ni Paeng na baka gabi lang talaga ito nagbubukas. Pero hindi na lang din nakipagtalo si Kuya Rodel. Wala rin naman daw kauuwian yung pagtatalo nila dahil gutom na raw ito at nagmamadali pa nga na makababa. Pinarada muna niya yung truck sa tabi. Hindi bumaba si kuya. Kahit gutom din siya ay hindi niya maatim na kumain sa kainan na pinagdududahan niya. Sinubukan pa niyang pigilan si Paeng at binalaan ito tungkol sa yanggaw. Tinawanan lang daw siya nito at sinabing hindi ito naniniwala sa mga ganoon. Yung mga aswang nga daw mismo ay katang isip lang. Yun pa raw kayang yanggaw. Hindi na raw kumontra si kuya dahil mukhang sarado ang pag-iisip ng pahinante niya. Nakatingin lang daw si Kuya Rodel habang papalapit si Paeng sa karinderya. Nasa 4 na kaldero ng ulam ang nakalatag sa mesang yari sa kawayan. Isa-isa raw yung binuksan ni Paeng at kita niya sa mukha nito na natatakam talaga ito. Habang yung tindera raw ay nakatingin lang at para bang pinagmamasda ng kilos ni Paeng. Walang ibang tao roon kundi isang babaeng tindera na sa tansya ni kuya ay nasa edad 40 pataas. Tinuro ni Paeng sa tindera ang gusto niyang bilhin. Tapos ay matyaga na itong naghintay sa isang mesa sa harap ng karinderya. Kinawayan nito si kuya
pinabababa sa truck para kumain na rin. Pero pinigilan daw talaga ni Kuya Rodel ang sarili niya. Kahit gutom na siya ay hindi talaga siya bumaba. Uminom na lang siya ng tubig sa baunan niya. Takot kasi talaga si Kuya na mayanggaw dahil ang pinsan namin na taga Bicol ay naging biktima ng yanggaw na siya nitong kinamatay. Ayaw ni Kuya na mangyari rin sa kanya yon, kaya tiniis na lang niya ang gutom. Sinigaw niya kay Paeng na okay lang siya, makakatiis pa. Nakita niya si Paeng na sarap sa kinakain nito na hindi niya alam kung ano dahil hindi niya tanaw mula sa truck ang laman ng mangkok na kinakainan nito. Nakaidlip saglit si Kuya. Nagising na lang siya nung maramdaman niyang nakabalik na pala si Paeng sa truck nila. Sinabi agad nito na wala na raw dapat ipag-alala si Kuya dahil naalaman niyang hapon na nagbubukas yung karinderya. Tapos hanggang madaling araw na daw yon sa almusal dahil yun lang daw ang oras na pwede yung tindera na siya rin daw may-ari. Kaya pala hindi nila ito nakita noong maaga pa na dumating sila sa lugar na yon. Tapos ay binida na nito yung sarap ng lutong ulam sa karinderya at napakamura pa raw. Ang daming magtakal nung tindera. Sa isip-isip nga raw ni Paeng ay sinasadyang damihan ng babae yung takal sa binili niyang ulam dahil nagagwapuhan ito sa kanya. Kinontra naman ni Kuya Rodel ang pagyayabang na yon ni Paeng at sinabi niya na kaya dinadamihan ng tindera ang pagtatakal sa ulam na binibili niya dahil wala naman itong ibang customer kundi siya. Malamang daw ay nanghihinayang ito na mapanis lang ang mga paninda kaya dinadagdagan na ang ulam niya. Tapos biglang sumeryoso si Paeng. Sabi niya kay Kuya, ngayon lang daw siya nakatikim ng ganoon kasarap na luto ng ulam. Kaldereta raw yun at yung karne ay napakalambot. Parang may kakaibang lasa raw na sobrang nagustuhan ng dila niya. Sa susunod na mag-deliver sila doon ay doon ulit siya kakain at itatanong niya kung anong sikreto ng recipe ng ulam na yon. Naiiling na lang si Kuya. Gusto sana niyang sabihin kay Paeng na malamang ay karne yon ng tao kaya ganoon kasarap. Kaso nagbago yung isip niya dahil tsak namang hindi rin ito maniniwala. Naisip din ni Kuya na baka nagkakamali lang siya. Baka naman malinis talaga ang kainan na yon at nagkataon na doon lang talaga ito maaaring pumwesto sa pagtitinda. Baka ang bumibili rin dito ay mga tulad nilang biyahero. Ganun na lang ang inisip ni Kuya Rodel. Nung tignan niya si Paeng ay mukha namang na-enjoy talaga nito ang kinain niya. Nakatulog pa nga raw agad. Naisip ni Kuya, siguro nga tamang hinala lang siya. Iniwasan na lang niya na takutin pa yung sarili niya. Nung sumunod na biyahe nila sa lugar na yon, ay excited pa daw si Paeng dahil matitikman na naman niya yung napakasarap na ulam. Si Kuya Rodel naman ay nagpasiguro na ng baon para hindi na ulit niya danasin yung gutom sa ganoong kalayong lugar. Nagpasobra pa nga raw siya ng baon para mabigyan niya si Paeng. Kaso mas gusto raw talaga nito na makakain ulit sa misteryosong karinderya na yon. Kaya hinayaan na lang din niya. Medyo nabuhayan ng loob si Kuya Rodel sa pangalawang pagkakataon na makita nila yung karinderya kasi may iba nang bumibili rito. Kaya naisip niya na baka bagong tayo o bagong bukas lang ito nung una nilang makita kaya wala pang customer. Dahil medyo marami na ngang bumibili, parang naengganyo raw si Kuya Rodel na tignan kung anong klaseng mga putahe ba ang tinitinda doon. Bumaba rin siya ng truck at chinek yon isa-isa. Puro karne raw na iba't iba lang ang pagkakaluto. Walang gulay o maski isda. Hindi mahilig sa karne ang kuya ko, kaya kahit mukhang masarap din sa tingin niya ang mga putahe ay hindi pa rin siya bumili. Pero ang pahinante niyang si Paeng ay takam na takam pa rin at dalawang klase ng ulam pa raw ang inorder nito nung araw na yon. Sa truck na kumain si Kuya Rodel.
yung baon pa rin niya ang kinain niya. Nakatapos na siyang kumain ay hindi pa rin tapos si Paeng, kaya nanigarilyo muna siya sa isang tabi roon. Mula sa kinatatayuan niya ay kita niya yung iba pang customer bukod kay Paeng. Napansin niya na lahat ng customer ay parang seryosong-seryoso sa pagkain nila. Doon lang nakatuon ang atensyon at wala ni isa man ang nag-uusap. Maski yung tindera ay mukhang napakaseryoso rin ang pagkakatitig sa mga kumakain. Si Paeng lang daw ang narinig niyang nagsalita nung umorder pa ito ng isa pang ekstrang kanin at humingi pa nga ng sabaw. Walang imik na inabot dito ng tindera yung inorder niya at tapos ay naghari ulit yung katahimikan sa karinderya. Nung matapos kumain yung dalawa sa mga customer ay pareho raw naglakad ang mga ito sa magkahiwalay na direksyon, palayo sa karinderya na parang wala sa mga sarili nila. Kinutuban na tuloy si Kuya Rodel na para talagang may mali sa karinderyang yon. Nung nasa biyahe na sila pabalik ng Maynila, hindi makatiis si Kuya na hindi sabihin sa pahinante niya ang naging obserbasyon niya sa mga kasabayan nitong kumain kanina sa karinderya at maging sa tindera nga. Sabi naman ng pahinante, ganun lang daw talaga siguro ang mga tao sa probinsya. Malalamyang kumilos, mahihinhin at hindi pala imik. Hindi katulad sa mga taga Maynila na maiingay. Kaya nga raw kung mag-aasawa siya ay hahanap siya ng probinsyana para daw hindi maingay ang bunganga. Siyempre hindi sang-ayon si Kuya Rodel sa sinabi ni Paeng, pero hindi na siya nakipagtalo tungkol doon. Inulit na lang niya ang babala niya sa pahinante niya na mag-ingat pa rin sa mga pagkain sa karinderya. Tinawanan uli siya nito kasi pangalawang beses na daw nitong kumain doon. Wala namang masamang nangyayari. Kaya wag na raw mag-alala si Kuya Rodel dahil ligtas na ligtas ang mga pagkain sa karinderyang yon. Kung hindi yun ligtas, may lason o may laway ng aswang na tulad ng sinasabi ni Kuya, di sana raw ay nadedo na siya. O kaya naman naging aswang na rin. Umakto pa nga raw na parang aswang si Paeng nung mga oras na yon. Talagang inasar pa ang kuya ko. Umalulong pa nga raw. Hindi naman pikon si Kuya Rodel. Hinayaan lang niya si Paeng sa pang-aasar nito. Pangatlong beses na kumain doon si Paeng. Ganun pa rin ang sistema. Animo mga robot pa rin wala sa sarili yung mga kasabayan niyang customer. Napansin ni Kuya Rodel na medyo dumilim sa pwesto ng karinderya. Nung tignan niya yung poste ay pundi na pala yung ilaw dito. Matyaga ulit na naghintay si Kuya Rodel na makatapos kumain doon si Paeng. Habang kumakain yung pahinante niya ay nakita ni Kuya na nakatingin sa kanya yung tindera. Hindi niya alam pero parang makahulugan daw ang tingin nito sa kanya. Natakot siya kaya nagsindi pa siya ng isang sigarilyo at medyo dumistansya sa kainan. Naisip niya baka nagtataka na raw ito kung bakit laging pahinante lang niya ang kumakain. May handa naman siyang sagot kung sakaling tanungin siya na hindi nga siya mahilig sa karne. Kahit pa anong klaseng karne yan. Pero mukhang malabo naman siyang tanungin ito dahil hindi nga niya nakitang bumuka man lang ang bibig nito. Nung pabalik na sa truck si Paeng ay hindi pa raw ito sumakay. Sa halip ay dumiretso ito sa gilid ng talahiban at doon sumuka. Nilapitan niya agad at tinanong kung okay lang ba ito. Tumango raw si Paeng at sinabi baka napasobra lang daw ang kain. Kaya siya nasuka. Inabutan ito ni Kuya ng tubig. Pagkatapos uminom ay naglakad na ito pabalik sa truck. Si Kuya naman ay napasulyap sa suka ni Paeng. Napakunot siya ng noo nang makita na parang iba ang kulay ng suka nito. Maitim. Napatingin tuloy siya sa karinderya at pagtingin nga niya ay nakita niyang nakatingin din sa kanya ang tindera. Nagsimula na raw kabahan si Kuya Rodel. Hindi na lang niya pinahalata.
kumilos siya ng normal na parang hindi siya nagdududa. Habang nagmamaneho pa uwi ay napansin ni kuya ang kawalan ng imik ni Paeng. Madaldal daw yung pahinante niyang yon. Natatahimik lang ang bibig kapag napapaidlip sa biyahe. Kaya nagtataka siya sa pagiging tahimik nito nung gabing yon. Ang ginawa niya ay siya na ang kumausap ng kumausap dito. Kaso parang wala daw ito sa mood. Kahit binuksan niya ang alam niyang paborito nitong topic, ay mukhang hindi pa rin ito naging interesado. Kaya tinanong niya ito kung meron ba itong problema. Umiling lang si Paeng. Tapos nagtanong ulit si kuya kung may nararamdaman ba ito sa katawan. May masakit, nahihilo o ano. Kasi nga naninibago talaga siya sa kawalan nito ng kibo. Iling lang din ang sinagot nito sa kanya. Nagbuntong hininga na lang daw si kuya. Baka masama lang talaga ang pakiramdam ni Paeng. Pero nananalangin siya noon na sana naman ay hindi magkatotoo ang hinala niya na nayanggaw na ito. Nababahala talaga ng mga sandaling yon si kuya. Sa tuwing mapapasulyap siya sa katabi niyang pahinante ay nakatulala lang ito. Parang wala sa sarili, tulad ng obserbasyon niya sa iba pang customer ng karinderya. Nung makarating na raw sila sa pabrika at naghiwalay na ng landas pa uwi, ay basta na lang daw ito umalis. Ni hindi na nagpaalam sa kanya. Samantalang dati-rati ay nagpapaalam ito at nagpapaalala ng schedule nila bukas. Pero nung oras daw na yun ay para talagang wala sa sarili si Paeng. Ramdam na ramdam ni Kuya Rodel na parang ibang tao ang nakasama niya. Pang-apat na beses na deliver nila sa liblib na lugar. Ayaw na sana ni Kuya Rodel na kumain pa ulit sa misteryosong karinderya na yon si Paeng. Sinabihan niya ito na maghanap na lang ng ibang makakainan. Pero nagulat siya nung magalit ito sa kanya. Yun lang daw ang gusto nitong kainan. Tapos pilit nagpababa sa karinderya nang madaanan nila. Ang lakas na talaga ng kutob ni kuya na may kakatwa ng nangyayari kay Paeng. Pati ugali nito ay nag-iba na. Naging matapang at mainiti ng ulo. Padabog pa raw itong bumaba sa truck. Inobserbahan siya ni kuya habang kumakain doon at nakita ni kuya na tulad ng ibang customer ay ganoon na rin ito kumilos. Malamya at walang imik. Tinuturo na lang sa tindera ang gustong kainin at kung ano pa ang o-orderin. Hindi na rin ito nagsasalita. Matapos nitong kumain ay dumiretso uli ito sa talahiban at nagsuka ng tila malapot na likidong kulay itim. Mas malala na raw noon ang pagsusuka niya. Kaya sabi ni kuya ay idediretso na niya ito sa doktor. Pero tumanggi si Paeng at pinanindigan na okay lang siya. Nung ika-5 araw na, habang papunta pa lang sila sa pwesto ng karinderya, ay hindi raw mapakali si Paeng. Kamot daw ito ng kamot sa katawan, pati sa ulo. Sinaway ng araw ni kuya dahil nawawala ang focus niya sa pagmamaneho at napapatingin sa kanya. Pero hindi pa rin ito tumigil. Parang aligaga na hindi mo maintindihan. Gusto na nga raw ihinto ni kuya yung sasakyan dahil nadidistract na talaga siya. Baka mabangga lang sila. Talagang napahinto si kuya nung malapit na sila sa karinderya dahil nakita niyang mga puno na lang ang nandoon. Wala na yung karinderya. Tumingin siya kay Paeng. Hindi na ito excited na bumaba ng truck para puntahan yung karinderya tulad ng dati. Kaya nagtaka siya sa kinikilos nito na para bang alam na nito na wala na doon yung karinderya. Kinausap niya si Paeng. Tinanong niya rito kung nasaan na yung karinderya. Bakit wala na agad ito roon? Hindi sumagot si Paeng. Nakatingin lang din ito sa mga puno. Naisip ni kuya na baka pinaalis na doon. Pero kung ganoon nga, paano naman niya ipapaliwanag
ang nangyayari kay Paeng sa mga sandaling yon. Bagamat hindi ito bumaba para hanapin yung karinderya, ay halatang halata naman ang pagkabalisa nito. Napansin din ni Kuya Rodel yung laway na tumutulo mula sa bibig ni Paeng, kaya lalong nadagdagan ang takot niya. Niyugyug niya daw ito para mabalik sa wisyo, pero nanatili lang itong tulala. Hindi na talaga normal ang mga nangyayari. Sa takot niya ay hindi muna siya dumiretso sa pagmamaneho pa uwi. Nung nasa lugar na sila na meron na siyang nakikitang mga normal na taong naglalakad, ay naghanap siya ng mapaparadahan ng truck. Nung makahanap siya, ay mapagtatanungan naman ang hinanap niya kung saan ba may albularyo doon. Patitignan lang niya yung pahinante niya na parang biglang nawala sa sarili. Nahirapan si kuya na maghanap ng makakatulong sa kanya kasi nga gabi na noon. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagtiyaga siya na maghanap ng iba pang mapagtatanungan hanggang sa makapagtanong siya sa isang magbabalot. May kakilala raw itong albularyo. Mga 3 kanto mula roon. Pagdating sa 2 kanto ay kakaliwa lang daw si kuya at makikita na nito yung bahay na kulay brown ang gate. Ito raw ang bahay ng albularyong si Kaminyong. Laking pasasalamat ni kuya sa magbabalot na yon. Nung marating niya ang sinasabing bahay ng albularyo, ay inakay niya si Paeng patungo roon. Pinagbuksan naman sila at pinatuloy ng albularyo. Pagkakita pa lang nito kay Paeng, ay alam na agad niya na nayanggaw ang lalaki. Pinapasok sila sa bahay. Tinignan ng mata, bibig at mga palad ni Paeng. Habang chinecheck ng albularyo ang pahinante, ay naisipang itanong ni Kuya Rodel ang tungkol sa karinderyang paborito nitong kainan doon sa bandang liblib na lugar. Napailing yung albularyo nang banggitin ni kuya ang pangalan ng lugar. Isang karinderyang lulubog lilitaw sa baryong yon. Biglang makikita roon at bigla ring mawawala. Dati pa raw yun ganoon at marami nang nakaranas ng kababalaghang likha ng mga aswang sa lugar na yon. Ang karinderya ay pag-aari ng isang aswang kung saan inihahain ang mga pagkaing para sa mga kapwa nito aswang. Sa oras na isang ordinaryong tao ang makakain ito, ito ay makakaranas ng pagsusuka, paglalaway, pagkawala sa sarili, hanggang sa ito ay maging ganap na tulad nila, isang aswang. Nagtayuan daw ang balahibo ni Kuya Rodel sa paliwanag ng albularyo, lalo na nang sabihin nito na ang kasama niyang pahinante ay maliwanag na nabiktima ng yanggaw. Mahirap itong gamutin dahil nangangailangan ng maraming oras at araw. Mas mabuti raw kung doon maghahanap ng albularyo kung saan malapit sa tinitirhan ni Paeng, dahil kakailanganin itong magpabalik-balik o balik-balikan ng albularyo na gagamot sa kanya. Pansamantala ay nagbigay na lang muna ang albularyong kausap nila ng pamahid sa lalamunan at tiyan. Magagawa raw nung pabagalin ang pagbuo ng mutya ng aswang sa loob ng katawan ng biktima. Hindi pa sila tapos mag-usap ng albularyo ay bigla na lang daw nagwala si Paeng na parang may kaaway ito at para ring may iniinda sa katawan. Nung mahawakan siya ay tinangka pa siyang sakalin. Mabuti na lang at nakailag si kuya at napigilan din niya ang mga kamay nito. Pinagtulungan na lang nilang pakalmahin. Matagal bago nila ito napakalma. Inorasyonan pa nga ng albularyo habang hawak-hawak niya ito sa 2 kamay sa likod. Nung kumalma na si Paeng at maibalik nila sa sasakyan, ay halos palipa rin daw ni Kuya Rodel yung truck pabalik sa Maynila. Natatakot din siya na baka kung ano ang maisipan nitong gawin habang nagmamaneho siya. Baka mabangga pa sila kapag bigla na naman itong nagwala. Pero awa naman ng Diyos ay nanahimik ito. Nanatili lang nakatulala habang sige sa pagtulo ang laway sa bibig.
hanggang sa makauwi sila. Pinaliwanag niya sa tiyahin ni Paeng ang nangyari. Takot na takot din ang tiyahin nito na matanda na. Sinabihan daw ni kuya ang tiyahin ni Paeng na kailangan itong madala sa pinakamalapit na albularyo sa lalong madaling panahon. Ilang araw pa ang lumipas ay nabalitaan na lang ni kuya na nawawala raw si Paeng. Isang beses pa lang daw itong natignan ng kinuhang albularyo ng tiyahin niya ay bigla na lang daw itong nawala. May isang kapitbahay daw ang nakakita na lumabas ito nung gabi mula sa bahay ng tiyahin. Tumatakbo raw sa dilim. Tapos ay nawala na rin sa paningin niya. Akala nga daw niya ay may hinahabol itong kaaway. Yun na ang huling beses na may nakakita kay Paeng. Nalungkot si Kuya Rodel ng sobra sa sinapit ng pahinante niyang yon. Na mabait daw at kasundo niya. Sabi ni Kuya sa akin, sana raw ay napigilan niya ito na kumain na lang basta sa hindi katiwa-tiwalang karinderya. Nakokonsensya raw tuloy siya, pero sabi ko naman, ilang beses naman niyang binalaan si Paeng. Hindi lang nga ito nakinig sa kanya. Tapos sabi rin ni Kuya, mabuti na lang din at hindi siya naakit na tumikim ng pagkain mula sa karinderyang yon. Kahit palaging sinasabi sa kanya ni Paeng kung gaano kasarap ang mga ulam doon. Kung hindi ay malamang pareho sila ng sinapit ng pahinante niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Dati po ay may nakilala akong mahilig magsulat ng horror. Pero wala pa siya talagang pinagsusulatan nun. Kumbaga gusto pa lang niya. Tapos gusto rin niya na makabuo ng isang indie film na syempre ay horror. Mahilig nga kasi talaga siya sa mga katatakutan. Tawagin na lang natin siyang Dens. Ako naman ay si Jello. Kami ang magkasama sa isang nakakatakot na pangyayari sa liblib na may kinalaman sa mga aswang. Nagkakilala kami sa isang blessing ng coffee shop ng mutual friend namin. Ang hilig ko naman ay photography. Hindi pa nga lang ako pro. Basta tulad niya ay nagsisimula pa lang din ako na abutin ang pangarap kong yon. Nagkakwentuhan kami doon sa coffee shop at sabi niya baka raw gusto kong sumama sa kanya sa rest house ng lola ng girlfriend niya. Doon yun sa probinsya. Yung girlfriend niya kasalukuyang nasa Dubai nun at nagsiseminar. Pero anytime daw ay pwede siyang magpunta doon sa rest house na pag-aari ng lola nito na namatay 3 taon na ang nakakaraan. Total daw ay kilala naman siya nung katiwala roon dahil ilang beses na rin siyang naisama doon ng girlfriend niya. Maganda raw yung tanawin sa lugar na yon. Bagay na maging subject ko sa photography. Kahit bago lang kaming magkakilala ay hindi ako nagdalawang isip. Paano mahilig naman talaga akong gumala sa iba't ibang lugar. Bit-bit ang mumurahin pero maganda kong videocam na nabili ko lang sa isang promo. Tamang-tama at pareho kaming may motor ni Dens. Ako lang daw ang inaya niya dahil suwak yung mga hilig namin. Isa pa hindi rin siya pwedeng mag-aya ng marami. Magagalit daw yung girlfriend niya. Pwede raw kaming magkatulungan pagdating doon. Balak niya na bumuo ng concept doon. At i-check na ring mabuti yung paligid ng bahay pahingahan na yon kung pwede niyang gawing location para sa plano niyang horror indie film. Kung magkaayos nga raw kami ay pwede niya akong kunin bilang videographer kung papayag ako. Puro lang muna ako oo. Total ay plano pa lang naman lahat ng pinag-uusapan namin. Ang focus ko ay marating na muna yung pinagmamalaki niyang lugar ng rest house. Nagset na nga kami ng petsa kung kailan kami pupunta. Araw ng Biyernes noon na tumapat pa sa petsang 13. Sabi ni Dens, swerte raw yon sa mga tulad niyang horror enthusiast. May kalayuan yung probinsya kaya maraming beses kaming nag-stop over para magpahinga at para rin magpagasolina. Pero nung narating naman namin yung lugar, matik na naglaho yung pagod na naramdaman ko. Parang biglang nagliwanag yung paligid sa paningin ko.
kahit pa palubog na yung araw nun. Kinuhanan ko agad ng iba't ibang anggulo yung papalubog na araw. Napakaganda. Humanga rin si Dens sa mga shots ko. Ang problema lang, hindi pa pala doon ang mismong lugar ng rest house. Malayo-layo pa rin ang tinahak namin at talaga namang nahirapan yung mga motor namin sa lubak-lubak na daan. Kulang na lang ay magsalita yung motor at magreklamo. Yung daan lang naman mismo ang naging problema. Pero kung lilinga ka sa paligid, magandang tanawin pa rin ang makikita mo kahit saan ka tumingin. Dahil nakapokus nga ako sa magandang kapaligiran, kaya nagulat na lang ako nung may kamuntik na akong mabangga. Ramdam ko na parang bumangga ako sa pader. Pero gano'n na lang yung gulat ko nung makita ko kung sino ang nabangga ko. Isang matandang babae. Dali-dali kaming bumaba ni Den sa motor para tulungan makatayo yung matanda. Humingi ako ng pasensya at inalam ko agad kung nasaktan ba siya o nasugatan. Nataranta talaga ako. Pinagpag niya yung suot niyang bestida na parang walang nangyari. Tinignan ako ng makahulugan at saka walang salita na tinalikuran kami. Napakamot na lang ako sa ulo. Sumakay na ulit ako sa motor. Pagsakay ko ay nilingon ko pa yung matanda bago ko ulit yun pinaandar. Nakaramdam ako ng takot nung makita kong nakahinto siya at nakalingon din sa akin. Pagdating namin sa rest house, tinanong ako ni Dens kung bakit parang namumutla ako. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya, pero sinabi ko na rin na nung nabangga ko yung matanda, ang weird ng pakiramdam ko. Dahil akala ko talaga, pader yun. Para bang matigas na bagay yung binanggaan ko. Imposible ka ako na ganoon katigas yung katawan ng matanda. Tsaka ang weird din tumingin ng matanda. Lalo na nung nakalingon pa ito sa akin. Huwag ko na lang daw intindihin yon. Pinaalala sa akin ni Dens na liblib ang lugar na yon. Kaya asahan ko na raw na hindi lang magagandang tanawin ang nandoon, kundi mga kakatwang nila lang din. Natawa na lang ako at napailing. Dahil sa totoo lang ay hindi ko iniisip ang mga kakatwang nila lang. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Basta wala lang talaga sa isip ko. Nasulit naman yung pagod namin pagpasok sa rest house. Hindi ganoon kalaki, pero maganda at may nakaka-relax pang mga upuan. Malalambot na sofa na pwede nang tulugan. Mabait din yung katiwala na tawagin na lang nating Odessa, na siyang sumalubong sa amin at nagpapasok sa rest house. Mukhang nasa 25 lang ito. Tansya ko lang. Naitawag na pala sa kanya ng girlfriend ni Dens na darating kami, kaya naghintay siya at nagluto ng makakain namin. Puro mga lamang dagat ang inihain sa amin ni Odessa, kaya sarap na sarap kami. Asikasong asikaso niya kami na parang kami ang may-ari ng rest house na yon. Kung may kailangan daw kami ay huwag kaming mahihiyang magsabi. Malapit lang daw yung bahay niya mula sa rest house. Bandang likod, pangatlong bahay. Nung makaalis na si Odessa, tinanong ko si Dens kung matagal na bang katiwala doon si Odessa. Ewan ang sagot sa akin ni Dens kasi nung mga nakaraang punta raw niya ay iba raw yung katiwala. Mas matanda. Nasa 60 na yata. Itago na lang natin sa pangalang Manang Vilma. Baka raw anak yang si Odessa. Napansin din ni Dens na interesado ako kay Odessa. May itsura naman ito at wala akong girlfriend nung panahon na yon, kaya tinutukso niya ako. Sabi niya ingat lang daw sa babaeng probinsyana, baka mapasubo ako. Natawa na lang ako sa biro niya at sinabi ko na baka si Odessa pa yung mapasubo sa akin. Nung unang gabi namin sa rest house ay hindi ako makatulog. Parang naiinitan kasi ako kahit malamig naman yung panahon. Lumabas muna ako at nagpahangin habang naninigarilyo. Nabitawan ko yung yosi nung mamataan ko sa labas ng mababang gate ng rest house yung matandang nabangga ko ng motor kanina. Naglalakad siya ng mabagal. Papadaan pero yung mga mata niya ay sa akin nakatingin.
bigla tuloy akong nilamig. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Pinagtawanan lang ako ni Dens nang sabihin ko yon. Baka raw taga-riyan lang din yung matanda at nagkataon na nakita ako habang dumadaan dyan sa harap. Pero pwede rin naman daw na isa itong aswang at nasundan kami. Hindi ko alam kung seryoso si Dens sa sinabi niya kasi habang nagsasalita siya ay tuloy lang siya sa pag-scratch niya ng concept at hindi tumitingin sa akin. Kahit nakahiga na ako ay hindi pa rin mabura sa isip ko yung nakakatakot na tingin ng matandang babae na yon. Ang gusto ko sanang isipin ay si Odessa, pero yung mukha ng matanda ang nakikita ko sa isip. Kinabukasan ay binalikan kami ni Odessa para i-check kung okay lang kami. Ang plano talaga namin nung araw na yon ay maglakad-lakad, kaya inaya ko si Odessa na sumama sa amin. Tumanggi siya pero binalaan niya kami na mag-ingat sa mga aswang. Nagkatinginan kami ni Dens. Tinanong ko siya kung may aswang ba roon. Tumango siya at sabi, ang apo o pinuno ng mga aswang ay mapagbalat kayo. Nagpapanggap na isang mahina at matandang babae, kaya wag daw kaming palilin lang. Naalala ko yung matandang babae na nabangga ko. Sinundan ko yung tanong ko kay Odessa na ang itsura ba ng matanda ay mahaba ang buhok na medyo kulot o sadyang buhaghag lang tapos nakabestidang itim. Eksakto, yun ang naging sagot ni Odessa. Tapos nagpaalam na siya sa amin dahil marami pa raw siyang kailangan gawin. Saglit akong napatulala. Ibig sabihin ay tama pala ang hinala ko na aswang ang matandang yon. Habang naglalakad kami at nag-oobserba sa paligid, sinabihan ako ni Dens na huwag masyadong magpapaniwala kay Odessa. Basta mag-ingat na lang daw kami. Binaling ko muna yung atensyon ko sa tunay na pakay namin doon. Ang dami kong nakuhanan na magagandang bahagi ng liblib. Si Dens naman ay panay ang tanong sa akin kung sa tingin ko raw ba ay magandang mag-shoot doon. Siyempre sabi ko oo. Totoo naman dahil bukod sa maganda ay napakatahimik pa. Walang abala. Nilibot ko pa yung videocam ko nung bigla itong may mahagip na imahe. Mabilis lang na nagdaan. Hindi ko nga nasundan ng tingin sa sobrang bilis, kaya nagpalinga-linga na lang ako. Ang nahagip naman ng mata ko ay yun ulit matandang babae. Konti lang yung distansya nito sa akin. Ganun pa rin yung tingin niya. Nakita rin siya ni Dens. Mas matapang si Dens kaysa sa akin. Nilapitan niya yung matandang babae na sinubukan pang umiwas, pero nahawakan niya ito sa braso. Sinabi niya na gusto lang namin itong makausap kung may problema ba sa amin. Tumingin yung matanda sa rest house na parang galit. Tapos pilit binabawi yung braso niya sa pagkakakapit ni Dens. Biglang may sumigaw na babae. Bitawan daw namin yung lola niya. Yung bagong dating na babae, parang kaedaran lang ni Odessa. Humingi ng paumanhin si Dens pagkatapos niyang sabihin sa babae kung bakit niya ito hinawakan sa braso. Sabi ng babae, may sakit sa pag-iisip ang lola niya, kaya kung may kinilos man ito na hindi namin nagustuhan, ay pasensya na lang din daw kami. Tapos inakay na nung babae yung lola niya palayo sa amin. Yung matanda ay panay pa rin ang lingon sa rest house. Nahiwagaan talaga ako sa kinikilos niya. Inisip ko kung aswang ba talaga ito, tulad ng sinabi ni Odessa, o baka napapagkamalan lang din nila dahil nga may kakulangan sa pag-iisip. Tinuloy namin ni Dens ang paggala-gala nung araw na yon. Medyo napalayo nga kami at muntik pang abutan ng dilim sa daan. Pagbalik namin sa rest house ay nakita ko si Odessa sa bintana doon sa second floor. Nakatingin sa amin. Siguro hinihintay na kami. Sinalubong na kami nito sa sala. Sinabi na nakahanda na yung hapunan namin. Hinintay lang daw talaga niya kaming dumating para makauwi na siya. Nagpasalamat kami at inalok ko siya na saluhan kami sa hapunan.
Hindi na raw. May gagawin pa raw siya sa kanila. Bago tuluyang makalabas ng pinto ay humirit pa ako ng tanong kay Odessa kung pwede ba niya kaming isama sa bahay nila minsan. Hindi na raw kailangan. Yun lang ang naging sagot niya sa akin. Kaya napakamot na lang ako ng ulo. Todo kantsaw tuloy ang inabot ko kay Dens. Hindi pa man daw ako nanliligaw ay mukhang busted na agad ako. Nagulat ako nang hindi pa kami natatapos sa paghahapunan ay biglang bumalik si Odessa. Doon muna raw siya matutulog kasi nagkaroon ng biglaang problema sa bahay nila. Sino ba naman kami para tumanggi? Sa isip ko nga ay pagkakataon ko na yon para mapalapit pa kay Odessa. Ang plano ko ay makikipagkwentuhan ako sa kanya mamaya. Nagtoothbrush pa ako ng mabuti at naligo para lang presko ako pag nakipag-usap sa kanya. Kaso nung handa na ako ay siya naman yung nawala. Sabi ni Dens, nakita niyang pumasok na sa kwarto na gamit din dati ni Manang Vilma. Hindi pa raw niya ulit ito nakitang lumabas. Baka tulog na. Maaga pa naman nun, kaya umasa ako na lalabas ulit siya sa silid na yon. Tinanong ko nga si Dens kung ano kaya kung katukin ko. Wag na raw dahil baka maistorbo lang ito. Nung medyo lumalim na yung gabi ay himalang mas nauna pang antukin sa akin si Dens. Isang kwarto lang yung tinutulugan namin pareho dahil nahiya rin kami na gumamit pa ng ibang kwarto. Total naman ay malaki yon. Pero hindi muna ako pumasok. Nagyosi muna ako at pinagmasdan mula sa bintana yung napakadilim na paligid sa labas. Maya-maya ay may narinig akong boses. Pinakinggan kong mabuti at natuntun kong sa silid na pinasok ni Odessa yun nanggagaling. Para bang nag-uorasyon o ritual. Basta ganoon. Dinikit ko pang maigi yung tenga ko sa pinto ng silid para mapakinggan mabuti ang sinasabi nito. Nakakapangilabot kasi, parang nagri-ritual nga. Napaatras ako. Nagmamadali akong pumunta sa silid namin ni Dens. Ginising ko siya. Nagalit pa siya dahil naistorbo ko yung pagtulog niya. Sinabi ko sa kanya yung naririnig kong pagri-ritual sa silid ni Odessa. Bumangon si Dens at dalawa kaming nagdikit ng tenga sa pinto ng silid ng katiwala. Nagulat pa kami nung bigla yung bumukas at bumungad sa amin yung galit na anyo ni Odessa. Nagkanda utal-utal kami sa paghingi ng sorry. May narinig lang kako kami. Hindi umimik si Odessa. Sa halip ay bigla niya akong sinakal. Inawat naman agad siya ni Dens pero hindi ni tumatanggal yung kamay niya sa liig ko. Nahirapan na akong huminga. Todo awat pa rin si Dens dahil ayaw siyang tigilan ni Dens ay buong lakas niya itong inihagis gamit ang isang kamay niya. Bumalandra si Dens sa pintuan. Ako naman ay nabitawan niya kaya napatakbo na lang ako sa isang sulok. Naghanap ng pwede kong ipanlaban sa kanya. Bangkulang ang nasa tabi ko kaya yun lang ang iniamba ko sa kanya habang mabagal siyang lumalapit sa akin. Titig na titig ako at napapalunok sa takot dahil yung itsura ni Odessa ay nagmistulang hindi siya. Pumangit ang muka. Nagmukhang matanda na nakakatakot. Pero yung katawan niya ay yun pa rin naman. Mukha lang niya ang nagbago. Sabi ko wag siyang lalapit. Kung hindi ay mapipilitan akong saktan siya. Tumingala si Odessa at umatungal na parang baka. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Tapos ay tumingin ulit siya sa akin. Habang si Dens ay unti-unting bumabangon. Kinuha nito yung malaking vase na display at walang pagdadalawang isip na pinukpok yun sa ulo ni Odessa. Pero hindi man lang yata naramdaman ng matigas na bungo ni Odessa yung pukpok na yun sa ulo niya. Nilingon niya si Dens at tinignan din ng masama. Sinamantala ko yung pagkakataon para makaalis sa pwesto ko. Tatakbo sana ako sa pintuan pero nag-alangan ako
dahil mas malapit sa pintuan si Odessa. Kaya sa halip ay tumakbo ako paakyat sa second floor. Sinenyasan ko si Dens na sumunod sa akin. Nakasunod naman sa akin si Dens. Pumasok kami sa isang bukas na kwarto at nilak yun. Tinanong ko si Dens kung ano ba yun. Bakit naging aswang si Odessa? Nasaniban ba siya? Hindi masagot ni Dens ang tanong ko. Pero maya-maya, sabi niya ay posibleng si Odessa talaga ang aswang at ang lahi nito. Baka nilinlang lang kami. Pinaniwalang ang aswang ay yung matandang babae na may kakulangan sa pag-iisip. O pwede naman na pareho silang aswang. Nag-isip kami ng paraan kung paano makakalabas doon. Pero kung makalabas man kami, saan kami pupunta na makakaligtas kami? Napakalayo ng agwat ng mga kabahayan doon. Tiyak nahaharangin lang din kami ni Odessa kung makalabas man kami sa rest house. Sobrang balisa namin ni Dens. Hindi namin alam pareho ang gagawin dahil pareho kami na unang beses pa lang yon na makakita ng tunay na aswang. Pareho pa kaming nasaktan nito at pag minalas-malas ay pareho rin kaming magiging pagkain nito. Naisip kong itanong kay Dens kung alam kaya ng girlfriend niya ang tungkol dito. Baka ipinain lang talaga kami. Nagalit sa akin si Dens at sabi kung may alam ang girlfriend niya, edi sana noon pa siya nito pinalapa kay Manang Vilma na nanay ni Odessa. Pero bigla ring napaisip si Dens. Hindi naman namin sigurado kung nanay nga nito si Manang Vilma. Baka naman hindi. Gulong-gulong napasalampak na lang ako sa sahig habang si Dens ay tinitignan ng bintana kung makakaya ba namin yung talunin. Mas mabuti pa rin daw na makalabas kami doon. May motor naman kami. Mabilis kaming makakalayo kung sakali. Natigilan kaming pareho nung marinig namin na kinakalampag ni Odessa yung pinto. Puro ungol lang ang naririnig namin dito, kasabay ng pagkalampag. Nataranta kami ni Dens. Wala halos laman yung kwartong pinasok namin, kaya wala kaming mahagilap na pwede naming ipanlaban sa aswang na si Odessa. Sumilip ulit si Dens sa bintana. Nagkaroon siya ng ideya. Kung babaybayin daw namin ang gilid ng bintana, ay makakarating kami sa terrace. Mas mababa yun kaysa sa bintana, kaya po pwede na naming talunin. Sobrang delikado pa rin ang ideyang yon ni Dens. Pero mas okay na yon kaysa abutan kami ng aswang at lapain. Habang binabaybay nga namin yung makitid na tapakan na yon sa gilid ng bintana, ay halos hindi ako humihinga. Ilang beses ako muntik mahulog sa tuwing mapapatingin ako sa ibaba, kaya pinilit kong ituon ang tingin ko sa terrace. Sa wakas naman ay nakaraos kami doon, at nang nasa terrace na nga kami, ay tinodo na namin ang lakas ng loob na tumalon. Sinuwerte pa kami sa pagbagsak at nagawa naming manimbang. Hindi kami nabalian. Pagtingala ko sa terrace ay nandoon na agad si Odessa, kaya nagmamadali na kaming pinuntahan ng motor. Buti na lang at lagi lang nasa bulsa namin yung mga susi ng motor namin, kaya napaandar agad namin yon. Ang problema, may natanaw kami ng mga paparating, kaya napahinto rin kami. At ang dami nila. Muli ay nakita namin yung apo ng matandang babae na inakala naming aswang. Sinesenyasan kami nito na sumunod sa kanya. Sa totoo lang ay puno kami ng pag-aalinlangan ni Dens dahil hindi na namin alam kung kanino pa kami dapat magtiwala. Pero wala na kaming mapagpipilian dahil hindi biro ang nakikita naming pulutong ng mga nakakatakot na nilalang na papalapit sa amin. Kaya sumunod na lang kami sa babae. Hindi naman kalayuan yon. Lumiko lang kami sa kanto na kinatatayuan kanina ng babae at nakita na agad namin ang bahay nito. Nagmamadali kami nitong pinapasok.
Sa loob ng bahay nila ay nagulat kami dahil nakita namin yung matandang babae na nag-oorasyon din doon sa tumba-tumba niya. Meron itong binabasa na maliit na aklat habang ang isang kamay ay panakanakang tinatapat sa apoy ng nakasinding kandila. Nagunahan kami ni Dens patungo sa pinto para sana lumabas na, pero pinigilan kami ng apo ng matanda at sinabing hindi aswang ang lola niya. Isa raw itong dating santigwar, isang malakas na manggagamot. Ngunit sa tindi ng mga nakalaban nito ay unti-unti raw nagkaroon ng diferensya ang utak nito. Ang pinakahuli raw nitong nakalaban ay ang nanay ni Odessa na si Manang Vilma, ang dating katiwala sa rest house. Hindi raw ito palalabas pero palihim na umaatake tuwing gabi, kaya kinalaban daw ito ng lola niya. Malakas daw si Manang Vilma at ito ang dahilan kung bakit halos bumigay ang utak at lakas ng katawan ng lola niya. Pagkamatay ni Manang Vilma ay kasabay ng tila pagkawala naman ng sariling bait ng lola niya. Kung saan-saan na lang daw ito naglalakad na parang wala sa sarili. Nag-aalala nga raw siya dahil baka gantihan ito ng mga kalahi ni Manang Vilma. Awa naman ng Diyos ay hindi ito basta-basta nalalapitan ng mga aswang dahil bigla na lang din bumabalik sa katinuan ang lola niya at alam ng mga kalaban nito ang kakayahan ng lola niya bilang isang santigwar. Ang totoong araw niyan ay nag-aalala ang lola niya para sa amin dahil alam daw nito na mga dayo kami at nakita kami sa rest house tumuloy kung saan pumalit ang anak ni Manang Vilma na si Odessa bilang katiwala. Bagamat mahinang aswang lang daw ang isang tulad ni Odessa, ay hindi pa rin kami ligtas. Napahugot na lang ako ng malalim na hininga sa mga narinig namin. Kaya pala sinabi ni Odessa na ang matanda ang pinuno ng aswang. Yun ay para iligaw ang paniniwala namin. At kaya rin kakaiba ang pakiramdam ko pagbangga ko sa matanda nung una ko itong makita ay dahil nga taglay nito ang lakas ng isang santigwar. Muli kaming binalot ng takot nung marinig namin ang mga kakatwang pag-ungol ng mga aswang. Natingin namin ay nasa harap na ng bahay nila. Sinenyasan kami ng babae na wag nang maingay at wag mag-alala dahil ang pagriritual na ginagawa ng lola niya ay ritual ng pagtataboy sa mga aswang. Kaya manahimik lang daw kami at maya-maya lang ay mag-aalisan na rin ang mga ito. Sinunod namin ang sinabi niya na natili kaming tahimik ni Dens at nakikiramdam. Tulad ng sinabi ng babae, hindi nagtagal at unti-unti nang humina ang naririnig naming nakakapangilabot na pag-ungol mula sa labas hanggang sa tuluyang manahimik ang gabi. Hindi na namin magawang makatulog matapos ang naranasan naming yon. Nakipagkwentuhan na lang kami buong gabi sa apo ng matanda na nalaman naming Cheska ang pangalan. Humingi kami ng pasensya dahil sa paghihinala namin sa lola niya. Naiintindihan naman daw niya. Tinignan ko ulit ang lola niya. Tahimik itong nakaupo sa tumba-tumba at nakatingin sa kawalan. Tinanong ko si Cheska kung may pag-asa pa ba na bumalik sa dating lakas ang lola niya bilang isang santigwar. Oo naman daw. Nung una akala nga niya ay magiging malala pa ito sa mga darating na araw. Pero nung makita niya yung pag-aalala sa amin ng lola niya at yung ginawa nitong pagtataboy sa mga aswang, nangangahulugan na malaki pa ang pag-asang makabalik ito sa dati bilang isang malakas na santigwar. Habang paalis na kami ni Dens sa lugar na yon, ay sinabi niyang isang malaking inspirasyon sa kanya ang nangyari para sa susulatin niyang horror film. Kaya lang makalipas ang 4 na taon, nabalitaan ko na si Dens ay sumunod sa girlfriend niya sa ibang bansa at doon na sila nanirahan na magkasama. May anak na nga sila. Hindi na niya naituloy ang dating pangarap. Ganoon din ako. Sa ibang trabaho ako nalinya. At alam niyo ba kung sinong napangasawa ko?
si Cheska. Mga 4 na taon na rin ang lumipas. Akalain niyong nagkita kami sa opisina at pareho kaming bagong pasok doon. Namatay na rin kasi ang lola niya at yung rest house daw na tinuluyan namin ni Dens ay iba na ang may-ari. Nagbago man ang kwento ng buhay namin ay hindi naman magbabago ang katotohanan na ang karanasang yun sa aswang ay naging bahagi ng buhay namin na hindi na kailanman makakalimutan. Sir Neb, magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po akong Ate Jaya. Ang asawa ko pong yumao dahil sa sakit sa bato ay dati pong padyak. Yun na po ang trabaho niya nung makilala ko siya. At sa pagpapadyak niya po binuhay at pinaaral ang nag-iisa naming anak. Kaya nung mawala siya ay talagang para akong binagsakan ng langit. Siya lang ang nagtatrabaho sa amin. Kaya bukod sa pagdadalamhati sa pagkawala niya, ay pinroblema ko rin ang magiging buhay naming mag-ina. Gusto ko sanang ibenta yung padyak na naiwan niya, pero naisip ko na saglit na pera lang yon, tapos wala na. Kaya nagdesisyon ako na pag-aralan ang pagmamaneho nun para ako na lang ang pumalit sa kanya. Hindi lang naman ako ang unang babae na magpapadyak sa lugar namin. Ganoon nga ang ginawa ko kasi kailangan ko ng pagkakakitaan na pangmatagalan. Ako na ang namasada. Ilang araw pa lang ang nakakalipas noon mula nang mailibing ang asawa kong si Naldo. Patulog na sana ako nang marinig kong parang may kumakaluskos sa loob ng aparador namin. Naisip ko baka may nakapasok na daga. Dali-dali ko yung binuksan pero wala naman ako nakitang daga o bubuwit man lang sa loob. Maayos pa ring nakatupi yung mga damit namin. Sinara ko na at mahihiga na sana ulit ako. Nung marinig ko na naman yung mga kaluskos na yon na alam kong doon sa aparador nga nang gagaling. Pero pinakinggan ko pa ring mabuti. Dinikit ko pa yung tenga ko. Doon nga talaga nagmumula. Sa tingin ko ay tunog ng papel na hinahawakan o nilalamukos. Bigla kong binuksan yung aparador. Pero bigo pa rin akong makita ang pinagmumulan ng tunog. Kahit nagtataka ako ay hinayaan ko na lang. Nahiga ako kahit naririnig ko pa rin yung kaluskos na yon. Sa totoo lang Sir Neb ay natatakot na ako noon. Pero pilit ko lang iniisip na baka meron talagang daga sa loob. Baka nagtatago kapag bubuksan ko yung aparador. Kaya kung maaga akong makakauwi bukas ay aayusin ko yon. Ilalabas ko lahat ng damit para makita ko kung may dagangang nagtatago roon. Pero nahirapan na akong makatulog dahil nilamig ako. Parang bigla na lang lumamig yung hangin sa loob ng kwarto. Ewan ko ba kung bakit kinikilabutan ako nung mga sandaling yon. Naiisip ko yung asawa ko. Baka niyayakap ako ng multo niya kaya nilalamig ako. Kinabukasan naman pag uwi ko galing sa pamamasada, pagpasok ko sa maliit na kwarto namin ay biglang bumukas yung aparador at bumuhos yung mga damit namin sa lapag. Gulat na gulat ako. Nakita rin yun ng 13 years old kong anak na nakaupo sa sala dahil walang pinto ang kwarto namin. Nilapitan agad niya ako at tinulungan na ayusin yung mga damit na nalaglag. Tinanong ko siya kung pinakialaman ba niya yung aparador. Hindi naman kasi magugulo yung mga yon at magkakandalaglag kung nasa ayos at walang gumalaw. Todo tanggi yung anak ko. Hindi pa raw siya pumapasok doon at hindi siya nagbubukas ng aparador namin ng tatay niya. Habang isa-isa kong binabalik yung mga damit sa lagayan, pagdampot ko ng isang polo shirt ni Naldo na matagal nang hindi sinusuot, may lumaglag na sobre. Dali-dali ko yung binuksan. Sir Neb, nagulat ako nung makita kong may laman na pera yung sobre. Hindi kalakihan pero malaki ang maitutulong sa aming mag-ina. Noon pumasok sa isip ko yung mga kaluskos sa loob ng aparador na hindi nagpatulog sa akin kagabi at yung biglang pagbukas ng aparador pagdating ko.
Naisip ko lang na baka asawa ko ang may gawa nun dahil gusto niyang makita ko ang tinago niyang pera sa damitan namin. Isang mabiyayang araw po sa inyo dyan, Sir Neb. Ako po si Richie. Isa po akong padyak dito sa lugar namin. May karanasan po akong nakakatakot na gusto kong maibahagi sa inyo. Gabi na po yun. Matumal ang biyahe kaya nagpasya na akong umuwi. Pero hindi pa ako nakakarating sa amin ay may pumara sa aking babaeng estudyante. Ayoko na sanang magsakay pero naawa naman ako dahil madalang na rin ang sasakyan. Kung hindi ko siya isasakay ay baka matagalan pa siyang makasakay at kung ano pa ang mangyari sa kanya. Hinintuan ko siya at tinanong kung saan siya bababa. Medyo malayo rin yung sinabi niyang lugar. Nagdalawang isip ako pero sa huli ay sinakay ko pa rin. Nung nandoon na kami sa babaan, kasabay ng paghinto ko ay biglang tumunog yung cellphone ko. Yung asawa ko ang tumatawag. Siguro nagtataka kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Sinagot ko yung tawag at nagpaliwanag ako. Pero bigla ko na lang nakita yung pasahero kong estudyante na naglalakad na palayo. Hindi ko nakitang bumaba siya sa padyak ko. Kaya takang-taka ako na mabilis siyang nakalayo. Gayong hindi naman mabilis ang lakad niya. Naalala ko na hindi pa niya ako binabayaran. Kaya sumigaw ako. Sabi ko yung bayad niya. Sir Neb, hindi siya lumingon. Hindi niya yata ako narinig. Inulit ko yung pagsigaw pero hindi pa rin siya lumilingon. Kaya bumaba na ako ng padyak at sinundan ko siya. Hindi naman siya tumatakbo. Basta naglalakad lang siya ng mabagal. Kaya naglakad lang din ako sa pagsunod sa kanya. Sabi ko hindi pa siya bayad. Ang layo ng tinakbo ng padyak ko para lang maihatid siya ron. Tapos hindi niya ako babayaran. Alam kong naririnig naman niya ako. Kaso hindi talaga siya lumilingon. Sa isip ko nagbibingi-bingihan yata. Napakamot na lang ako ng ulo kasi napapalayo na ako sa sidecar ko. Kaya huminto na ako sa pagsunod. Baka wala talaga siyang ibabayad. Nahihiya. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige na nga, hahayaan ko na lang. Tapos hinatid ko na lang siya ng tanaw papasok sa isang eskinita. Nangilabot ako nang biglang may dumantay na kamay sa balikat ko. Paglingon ko, yung estudyante, yung pasahero ko. Nakakunot yung noo niya at sabi sa akin, kanina pa raw niya ako tinatawag. Hindi raw ako lumilingon. Bumaba raw ako ng sidecar tapos naglakad palayo. Hindi raw niya alam kung saan ako pupunta. Magbabayad na siya. Kasi hanggang doon na lang talaga siya magpapahatid dahil ayun lang sa tapat ang bahay niya. Saglit akong natulala sa mga sinasabi niya. Nanlaki yung mga mata ko sa takot. Sabi ko, kaya ako naglakad palayo ay dahil sinundan ko siya. Siya naman ang nanlaki ang mga mata. Paano ko raw siyang susundan? Bumaba lang siya ng sidecar pero hindi raw siya naglakad palayo. Pareho kaming napatingin sa madilim na direksyong yon na tumutumbok sa isang eskinita. Pagkabigay niya sa akin ng bayad ay nagmamadali na siyang pumasok sa bahay nila na nasa tapat lang nga ng sidecar ko. Natakot daw siya. Natakot din ako kaya nagmamadali na akong umalis sa lugar na yon.